Pangalawa, sabi ng ating Panginoon, yung pangalawang senaryo, nakikinig ng mga salita at hindi naman nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Sometimes we think we are too old to be told. Ano ibig sabihin ng too old to be told? Ay, naku, Father. Matanda na kami. Ikaw pa ba magtuturo sa amin? Kung ano ginagawa namin, yun lang ang gagawin namin. Too old to be told. Wala nang tatanggapin na ibang sinasabi. Kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung nakasanayan ko, yun ang gagawin ko. Matagal ko nang ginagawa ito. Ganun. Too old to be told. Meron pa nga kasabihan tayo na idiomatic expression sa English. You cannot teach new tricks to the old dogs. Di mo na kayang magturo ng mga bagong trick doon sa matandang aso. Sabi, you cannot teach new tricks to old dogs. Okay? So, pasok lang sa kaliwa, labas lang sa kanan. O pasok lang sa kanan, labas sa kaliwa. Hindi nakikinig. Okay? Narinig ng tenga, pinalipas lang, wala namang ginawa, wala din nangyari. Okay? So, ang sinasabi ng Panginoon, sayang. Hindi ba? Para tayong hangal. Nakikinig, pero hindi nagsasagawa. What's the use of listening if you are not doing? What's the use of listening if you're not going to obey? Nagpasayang lang ng panahon. Hindi ba? Useless lang. You're wasting your time. No? Sabi ng Panginoon, sayang lang. Makikinig ka, pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Bakit? Para saan? Useless. Pagsasayang ng panahon. Okay? Sa nais natin, katulad ng mga alagad, palagi nating sinasabi sa Panginoon, tulungan po ninyo kaming manalangin. Pagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Turuan ninyo kaming humingi ng tulong sa inyo upang kami ay matuto. At katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, hindi tayo basta-basta maigugupo ng anumang unos ng buhay. Amen.